Hello. Good morning po sa inyong lahat. Sa muli po, ang eksperyensyadang terapista Lilet Constantino na mag-share po muli sa inyo ng isa po sa aking mga experience. Pero bago po ako mag-umpisa, nais ko po muna sana magpasalamat sa ating dakilang lumikha dahil Diyos po ang nagpapagaling kaya dapat pasalamatan po natin. Yun na nga po, isa po sa aking mga na-experience ay ang maging isang mahirap. Napakarami ko pong pinagdaan ng hirap bilang isang solo parent. Baka masasabi niyo pong hindi niyo po kakayanin. Nakaka-excite po kasi nung panahon po talaga na dumadanas po ako ng matinding hirap, ang mga kasabayan ko po ay mga nade-depress at saka mga nagpa ano yon, kinikitil po ang kanilang mga buhay. Yun po yung aking mga kasabayan. Kaya inisip ko po sa aking sarili na isa na rin po ako sa mga kagaya nila. Naisipan ko na rin pong bumigay pero dala nga po ng ako isang solo parent at may 3 anak na hindi po kami nagkasundong mag-asawa kaya naging dahilan po ng aming paghihiwalay. Napagtampuhan po ako ng aking asawa kaya ayun po, nagtiis po ako ng matinding hirap, dala po na kailangan ko pong akuin ang responsibilidad ko po sa aking mga anak dahil ayoko po silang mawalan bot ng ama at ina. Kung nawalan man po sila ng ama, ay kailangan ko pong patunayan sa aking sarili na kaya ko pong maging ama at ina para po sa kanila. Eto na nga po yon. Alam niyo po ba na binigyan ko po ang aking title na Be a Top Fan of Yourself. Biruin niyo po. Gusto ko pong hangaan ang aking sarili. Yun po yung aking pananaw noong araw. Dahil po, sabi ko po, isang araw, hahangaan ko po ang aking sarili pero alam ko pong hindi po gano'n kadali at mahaba po ang aking lalakbayin bago ko po marating ang araw na yon. Be a top fan of myself. Biruin niyo po, akala niyo po ba gano'n kadali yon? Hindi mo po yun magagawa ng gano'n-gano'n na lamang. Paano mo po nga ba magagawa yon? Siyempre po, ah, kailangan mo pong makaranas ng mapulaan, mapintasan, at kung ano-ano pa pong sabihin na po natin ng makaranas ka po na magkaroon po ng bashers sa iyong buhay. Kailangan mo po silang maging inspirasyon. Kailangan mo pong magkaroon ng inspirasyon sa iyong buhay. Yan po yung aking naranasan. Ginawa ko pong inspirasyon ang mga taong nangahamak at mga nag-alipusta ng api po sa akin at ginawa ko rin pong inspirasyon ang lahat ng mga sumuporta, nagmalasakit at mga tumulong po sa akin. At gumawa din po ako ng isang inspirasyon na magmumula po sa isang kahanga-hangang tao. Humanga po ako sa isang artista na si Ivana Alawi. Pasensya na po. Hanggat maaari po kasi ayoko na pong balikan ayoko na po kasi sanang balikan ang aking nakaraan pero kaya ko po ito. Kaya kailangan pong harapin dahil hindi ka nga po makakarating sa iyong pangarap kung hindi mo po pagdadaanan ang lahat ng hirap. Siguro po magkukwento po ako ng ilan sa inyo kung paano ko po narating kung ano man po ang sayang nararamdaman ko ngayon. Sayang hindi po nagmumula sa pera o yaman. Saya na hindi na po kami nagugutom. Stop po muna ako. Pasensya na po, hindi ko po kasi napigilan na maalala ang aking nakaraan. Napakahirap po kasi, napakarami pong napaka sa mga pinagdaanan ko. Pero hindi po ako magiging ganito, hindi po ako magiging matapang at matatag kung hindi po dahil sa aking mga pinagdaan ng hirap. Kaya yun na nga po, muli po natin ipagpatuloy ang aking ginawang 3 inspirasyon, ang mga mapanghamak, ang mga tumulong at sumuporta, nagmalasakit po sa aming mag-iina. At humanga po ako sa isang artista na
ginawa ko pong pangatlong inspirasyon ko po sa aking buhay. At alam niyo naman pong lagi pong nangingibabaw sa aking puso't isipan, hindi ko na po kailangang isama pa sa akin bilang ang aking pong pananampalataya at pananalig po sa ating dakilang lumikha. Yun na nga po, hiningaan ko pong isang artista, sabi ko po sa aking sarili, gusto ko pong maging kagaya niya, mamahalin ng aking kapwa dahil sa pagmamalasakit na makatulong at maiparamdam po sa publiko ang karanasan ng isang mahirap, maging inspirasyon at ma-motivate ang maraming mahihirap na sa buhay ay pasensya na po, hindi ko po mapigilan yung nararamdaman ko. Yun na nga po, nang humanga po ako kay Ivana Alawi, ginusto ko pong, sabi ko po sa aking sarili, kung ako po ay yayaman na sisikat, o kahit hindi pa po ako sikat, ay gusto ko pong magampanan yung isang mabuting kapwa-tao na may narating. May narating sa ngayon po, masasabi ko pong may narating na po ako dahil napakarami ko na pong nalampasang hirap. Isang-isa na nga po yung hindi na po kami nagugutom mag-iina. Dahil po sa mga referral, mga tiwala at paniniwala po sa akin ng aking kapwa, patuloy po nila akong nire-refer. Kaya patuloy din po akong nagsisikap para maibalik ko po ang aking pasasalamat sa aking kapwa. Parehas po, hindi po ako namimili ng tao. Ang lahat po sa akin ay pantay-pantay. Mahirap man po o mayaman, nakikisama po ko sa mayayaman dahil alam ko pong matutulungan po nila ako para po ako ay makatulong sa mahihirap. At nakikisama rin po ko sa mahihirap para maiangat ko po ang kanilang paniniwala sa kanilang pamumuhay. Ma-motivate ko po sila na hindi po tayo palaging mahirap. Dahil ang buhay po ay gulong ng palad. Salamin po ng buhay, kailangan po nating palaging tumingin sa salamin, hindi lamang po para malaman po natin kung ano po ang ating karamdaman, kundi para din po makita natin ang sitwasyon po na ating buhay. Na kahit po ikaw na po yung pinakamahirap, pero kung madiskarte ka po at maparaan, ay hindi ka po magugutom. Sa kagaya ko po, na nanindigan, hindi na po talaga makisama sa aking asawa. 29 years po kaming hiwalay. At ngayon nga po ay tuluyan na po siyang nawala sa aking buhay dahil sumalangit na po ang kanyang kaluluwa. Pero sa kabila po nun, mahal ko po ang aking asawa. I love you, love. Saan ka man naroon. Gusto ko parating sa'yo na humihingi ako ng tawad dahil alam kong may pagkukulang din ako. Pero alisin na po natin doon na masyado pong malungkot. Yun na nga po, sa ngayon po na napatunayan ko po sa sarili na sa aking sarili na dapat ko pong hangaan na ang isang kagaya ko na bumibigay na talaga pong ilang beses nang nadapa. Pero dahil po sa pananampalataya at pananalig ko po sa Diyos, ay muli po akong bumabangon at nakaka-recover. Dahil ang nasa puso ko po't isipan ay ang matulungan ko po ang aking mga mahal sa buhay at mabigyan ko po ng magandang kinabukasan ng aking mga anak. At gusto ko pong wag pong danasin ng aking kapwa ang isa man lang po sa mga hirap na aking pinagdaanan. Napakarami po. Puro po pagsasakripisyo ng aking nakaraan. Lahat po, sobrang sobra po talaga. Pero hindi ko po sinukuan dahil mahal ko po ang aking mga anak. Ngayon po,
Masaya na po kami. Alam niyo po ba na sobra ko na pong hinahangaan ang aking sarili dahil nalampasan. Teka lang po, pasensya na po. Alam niyo po ba na isa po akong matapang na babae at hindi umiiyak, pero hindi ko po maiwasang maalala ang aking nakaraan. Talaga po kasing sobra. Pero po, yun na nga po, narausan ko po ang lahat. Siguro po kaya po ako naiiyak. Ay totoo na po ito na nalampasan ko na po ang lahat ng sakripisyo po sa aking buhay. Alam niyo po ba na ang lahat po ng aking mga anak ay nasa akin pong tabi. Kahit po sila ay may mga asawa na at may mga apo, ang aking pong pagmamahal ay patuloy ko pa rin pong pinapadama at pinaparamdam sa kanila. Niyayakap, pinahalikan, at talaga pong gusto ko pong maramdaman nila na sobra ko po silang minahal. Na ang akin pong buong buhay ay pinagkaloob ko na po sa kanilang tatlo para po malampasan at marausan ko po ang lahat na aking mga pagsasakripisyo sa buhay. At alam nyo din po ba na nung panahon po ng pandemic, pinag-resign ko po silang lahat sa trabaho. At ikinulong ko lamang po sila dito sa aking bahay. May kanya-kanya po silang kwarto para palagi ko po silang nakikita at nakikita ko po ang kaligtasan nila. Hindi po kami dinapuan ng COVID na sa kabila po ng lahat ng aming pong buong kapaligiran ay tinamaan po ng COVID. Pero ako po ay biniyayaan ng Diyos na patuloy pa rin pong mag-therapy sa loob po ng aking pamamahay. Nag-alaga po ako ng mga may COVID na talaga naman pong sabihin mo pong hindi gano'n kadali. Pero ibinuwis ko na po ang aking buhay para po sa aking kapwa dahil sino po ba ako para tanggihan po sila gayong alam naman po nilang bawal, pero sobra pong tiwala nila sa akin at patuloy po akong pinupuntahan. Kaya po siguro ganito na po ako ngayon, naging isang smarting babae na kinalimutan ko na po yung paniniwalang isa po akong baliw dahil po sa hirap na aking mga pinagdaanan na para pong talagang susuko ka po sa hirap ng buhay at mga pagsasakripisyo po. Pero sabi ko nga po sa inyo, kahit na po negatibo po ang aking mga kaisipan, ilang beses po akong nadapa. Pero dala nga po na aking pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na ating pong dakilang lumikha, ay patuloy po akong sumigla at lumaban sa pagsubok po at pagsasakripisyo ng buhay. Heto na nga po ako ngayon. Pasensya na po kung medyo nahalo po kayo sa kadramahan ng aking buhay. Alam niyo po ba na hindi ko po sinasabing mayaman ako. Di po ba mas masarap tumulong yung alam mo pong wala kang yaman. Yung nagmumula po sa iyong puso at isipan kung paano ka po makakapagpasaya at makakatulong sa iyong kapwa. Ah, Alam niyo po ba bilang isang terapista, nagkukuwento po sa akin yung aking mga kliyente, napakabababaw po pero masasabi ko pong nakakatulong po ako sa kanila. Ginagawa ko po yung mga kagustuhan nila kahit na po sabihin na pong magmukha man akong eng-eng, magmukha man akong baliw, basta't po makakapagpasaya po at makakapagpaligaya po ng aking mga mahal sa buhay, ay talaga pong ginagawa ko. Alam niyo po ba na yung pong mga bedridden ko pong mga kliyente, mga matatanda, yung pong iba mga may cancer, nabibigyan ko po ng sigla at pag-asa sa simpleng pamamaraan po lamang. Sabi ko nga po sa inyo, hindi man po sa pera o yaman, pero po naiaangat naman po ang aking buhay. Yun nga pong kumain ka po ng 3 beses o hihigit pa ngayon sa isang araw. At nabibili ko na po ang mga gusto kong bilhin. Hindi po ba sobrang blessed, di po ba? Yun na nga po,
Bukod po dun sa aking paghanga kay Ivana Alawi na nakakatulong po sa kapwa, ginawa ko naman po na kasi siya po antemano ay mayaman na, hindi po kagaya ko na talagang nag-umpisa po sa wala, nag-umpisa po sa maraming pagsasakripisyo, pagsubok po sa buhay na siya ko naman pong ginamit sa ibang pamamaraan ng pagtulong. Yun na nga po, yung pong aking mga kliyente, nakita po nilang ako'y nagsusumba, natutuwa po sila dahil nagbabago daw po ako, na kumikera daw pala po ako. Alam niyo po ba na marami pong nagsasabi na isa po akong kumikera. Hindi ko po alam kung bakit po nila nasasabi yon. Kasi ako naman po ay sa totoong tao lang na kung ano po yung aking nararamdaman, ayun din naman po yung aking ginagawa at ipinakikita sa aking kapwa. Dito na nga po, yung pong mga may cancer na at yung iba pong mga bedridden ko pong mga kliyente, palagi po ako kasing yun na nga po, yung pagpo-post ko po sa social media ay hindi po dahil sa gusto ko pong kumita, kundi gusto ko pong maipamalas sa aking kapwa ang makapagpasaya sa simpleng bagay na isa ka pong dating walang-wala, walang makain, walang maipambili ng tsinelas, halos wala na pong masuot. Alam niyo po bang dinanas ko po na namumulot po ako ng basura sa kabukiran. Dati po nga pala po akong basurerang labandera na pagkatapos ko pong maglabada, namumulot naman po ako ng basura sa bukid, sa kabukiran. Kasama ko po yung dalawa kong anak. May dala po kaming sako. Alam niyo po, dinanas ko po yung naglalakad ng walang bra, walang tsinelas kasi nga po hindi ko po iisiping bumili ng aking damit o ng aking tsinelas para po sa aking sarili dahil mahalaga nga po sa akin ang bawat sentimo dahil ang hangad ko po ay ang mapakain ko po ang aking tatlong anak. Dahil ayoko po silang maging kawawa, payat, gusto ko pong maibigay ko po yung the best ko po sa kanila. Kaya nauunawaan ko po yung mga nanghuhusga po sa akin dati dahil nung panahon po na yon, sige lang po ang lakad ko, ang galaw ko, pero walang salita. Dahil sa totoo po, nagdadasal po ako, ayoko pong maputol ang aking mga dasal. Pinapanalangin ko po sa ating Panginoong Diyos na huwag po kaming paghihiwalayin mag-ina, na huwag po kukunin ng aking asawa o biyanan ng aking mga anak. Dahil talaga naman pong ayoko po silang mapawalay sa akin. Gusto ko pong maging ama't ina sa kanila na nangako po ako sa aking sarili na gagawin ko po ang lahat. Ayoko po silang magkahiwa-hiwalay. Pero dala nga po ng hindi po pa pwedeng magkaganon na lagi na lang po kaming, hindi po sasapat yung pagiging basurera at pagiging labandera. Hanggang sa na-realize ko po na kailangan ko na pong sumuko sa aking mga paniniwala dahil nararamdaman ko po at nakikita na hindi po kakayanin ng aking hanap buhay ang masuportahan ng aking tatlong anak para mabigyan po ng magandang kinabukasan. Alam niyo po ba na sa kabila po ng aking pamumulot ng basura, ang dami ko pong naririnig sa aking kapwa at karamihan nga po ay sa akin pang mga kamag-anak at mga talaga naman pong malalapit po sa akin. Nandiyan po na ginawa na po nilang biro-biruan na babaliw na naman, ganyan po. Para po bang expression na naging word of mouth na kumalat na po sa kung saan-saan. Pero hindi ko po pinatulan. Ang sinasabi ko lamang po sa aking sarili na isang araw na itong inyong inaapi ay inyong hahangaan, aakyat sa stage at kayo ay pasasalamatan. Alam niyo po bang nangyari na rin yan? Ganyan po akong mag-wish, talaga pong pinursige ko po na kaya ko to, ang maging ama't ina, ang maging leader po ng aking pamilya, na anuman po ang aking marinig sa aking kapwa, ay hindi ko po papatulan bagkos ay gagawin ko pong inspirasyon at mamahalin. Ilalagay ko po sa aking puso't isip para po makakuha po ng magandang aral sa mga ginagawa po nila sa akin. At yun na nga po, tingnan niyo naman po ang layo po ng aking narating. Kahit po sabihin niyo pong mukha man po akong eng-eng, weirdo-weirdo, okay na po yun sa akin. At least, alam at tanggap ko na po sa aking sarili kung ano man po ang meron ako. At least po, masaya po ako, nakakapagpasaya po ako ng aking kapwa sa simpleng mga bagay lamang.
tuwan-tuwa po sila sa akin dahil naging Zumba costume po ako, yun po yung mga talaga po nagkakaroon po ako ng certificate dahil kagaya nga po niyan 'no, gawa-gawa ko po, sinusuot ko po 'pag po ako uma-attend ng Zumba, tapos po namimili po ako ng mga damit. Nandiyan meron po akong paru-paro, meron po akong paru-paro na talaga pong may mga ilaw pa, nilalagyan ko po ng mga ilaw at kung ano-ano pa pong mga sinusuot ko po sa aking pagsusumba. Alam niyo po ba na magugulat kang sumisigla at gumagaling po yung aking mga inaalagaan. Kaya doon ko po nakita na nakakatulong pala po ang pagpapasaya sa kapwa dahil po nagkakaroon po sila ng pag-asa na kaya po nilang ah, gumaling, gano'n po. 'Di po ba napakasaya at 'yun na nga po, ah, yung tungkol po sa mga panghahamak ng kapwa, hindi po natin dapat patulan hangga't kaya po natin magtimpi, tumalikod, lumayo na lang po tayo. Napakaraming beses na po akong hinamak ng aking kapwa, sa kagaya ko nga rin pong isang terapista, hindi po gano'n kadali ang paniwalaan. Alam niyo po ba na yung salitang baliw ay dumikit po talaga sa aking pagkatao dahil po sa aking pagka-unique at ibang estilo sa aking pagte-therapy na hindi nga po kagaya sa mga pangkaraniwang ating ginagawa. Nag-aral po ako ng Swedish massage, shiatsu, acupressure nga po, basic acupuncture, yun po. Tapos po sports massage and other modalities. Marami po akong pinag-aralan pero isa man po doon ay hindi ko po ginamit ang pangalan ng school na aking pinag-aralan. Gumawa po ako ng sarili kong title dahil ayoko pong mandamay o manira po ng school na aking gagamitin dahil nga po alam ko pong unique ako. Gusto ko po kung ano man po ang mangyari, mapintasan o kung ano man po yung mga nakapaloob sa aking mga ginagawa. Gusto ko pong sarili ko lamang po ang aking idadamay at wala po akong idadawit na iba. Kaya po, ganun nga po ang nangyari. Gumawa po ako ng sarili ko pong title na eksperyensyadang terapista. At least po, yung pong mga experience ko po sa sakit, sa hirap ng buhay, sakit ng nararamdaman sa puso, sa isip, ay ginawa ko naman po na ikinunik ko po sa aking pinag-aralan na yung pong sakit ng aking puso ay aking pong inaral. Kaya nakakapagpagaling po ako ng mga iba-bypass na lang ay nakaka-recover pa. Ah, Sakit po sa aking lalamunan dahil sa pagpipigil ko pong huwag makapagsalita ng masasakit. Akin din pong inaral at ito po ay nakakonect sa aking brachial plexus. Sakit po ng aking sentido dahil nga po sa pananakit po ng ulo dahil po ng kaiisip sa problema. Yan po, inaral ko naman po yung cranial nerve. At ito nga pong cranial nerve ay talaga naman pong gamit na gamit ko. Isang araw ay i-discuss ko din po sa inyo na kung paano ko po ba naintindihan ang 12 cranial nerves. At yun na nga po, pag sumakit po ang aking mga braso, yan po, nakukonek ko naman po yan sa ligaments and joints, muscles and bones. Di po ba napakakaiba, unique po talaga. Pero isa nga pong sabihin na po nating talent na kahanga-hanga na bilang isang Pilipina na ang national ay pang-international na ang aking pong karanasan ay masasabi ko pong pangbuong mundong dapat malaman. Dahil isipin niyo po, ang ina-acupuncture po natin ay ginagamitan ko lamang po ng daliri na kumbaga po ay acupuncture without needle, 'di po ba? Napatuldok-tuldok lamang po ako pero naiintindihan ko na po at nalalaman po kung ano ang sakit mo. 'Di po ba napakainam? Sana nga po ay patuloy ko pa pong maintindihan at maunawaan kung ano-ano pa po yung aking mga ginagawa. At yun na nga po, balik po tayo sa experience ko po sa aking mga pinagdaanan. Total nandito na rin lang naman po tayo at nagkukuwentuhan, ay ikukuwento ko na po lahat sa inyo kung ano po at sino po ba ako. Ah,
bago po ako naging isang eksperyensyadang terapista, lubos-lubusin ko na po sa inyo ang aking pagpapakilala. Ako po si Emerlita Constantino, ah, pang panglimang anak po ni Pablito at Estelita Constantino. Meron po akong kuya, ate, may namatay, tapos po di ko, tapos ako po, tapos may sumunod pa po sa akin. Bali po, 6 kami at 2 na nga po yung wala na. Bali po, 4 pa po kaming natitira, 3 babae at 1 lalaki. Yun na nga po, alam niyo po bang 6, sabihin na po natin na hindi pa po ako sinisilang. Alam niyo po ba yung salitang sumpa? Yan po ang meron ako. Paano ko nga po ba narausan at nalampasan ang sumpa o tinatawag po nating karma? Biruin niyo po mula po pagkabata. Ngayon lamang po ako nakawala sa isang salitang sumpa. 54 years old na po ako ngayon. Kasi po, yung pong aking nanay o aking inang, ay matinik po yan. Babaero po kasi ang aking ama. Kahit saan po siya magpunta, may sadaga po yung aking inang. Kahit po sa ang lungga magtago, ay talaga naman po natutunton. Dumating po sa punto na nagkasugatan po yung other woman, ang aking pong inang, nasaktan po siya ng husto. Kaya po, hindi niya po alam na pinagbubuntis ako. Kaya yun po ang nangyari, nagalit po siya sa akin. Nasa tiyan pa lang po ako't binubuo, ay isinusumpa na po ako. Nandiyan 4 na beses po nag-attempt ng suicide. Nagpahulog po sa ilog, tinalian daw po niya ng bato yung kanyang lieg dahil marunong po siyang lumangoy. Nagtali po ng malaking bato sa kanyang lieg at tumalon po sa ilog. Kaso po may nakakita, di na isampa, nabuhay pong muli. Uminom daw po ng maraming Clorox. May nakakita rin po o di po napasukan. Nabuhay po ako muli. Kaya po nabubuo po ako pero lalo pong tumitibay ang aking kapit. Malakas nga daw po ako sa Diyos dahil malakas daw po ang aking kapit. Tapos po, naglaslas po siya. May nakakita na naman po na lagi po siya nadadala sa doktor o di lalo pong tumitindi yung kapit ko. Tapos yun nga pong last, nagbigti po siya hanggang sa may nakakita na naman po. Nabuhay na naman din po ulit ako. Kaya napakakapit ko po sa kanyang tiyan na naging dulot po ng kanyang lalong matinding galit sa akin. Kaya habang nabubuo po ako at hanggang sa pinanganak po ako, ay araw-araw nga po yung sumpa. Isipin niyo po, lumaki po ako ng, yun nga po, palagi pong sinusumpa hanggang po sa magdalaga, magkaasawa at magkaanak. Hinihiya po niya ako. Pero, imbes po na ako'y magalit, ang isinukli ko po ay pagmamahal. Isipin niyo pong 6 na taon pa lamang po ako'y nagtitinda na po ako sa kalsada ng kanyang mga pinapatinda sa akin. Naglilibot po ako sa kalsada sa edad na 6 na taon ay nagtitinda na. Pero nakatulong po dahil mahilig po ako sa business sa ngayon. Di po ba may negative at may positive po sa ating buhay. O di yun na nga po. Alam niyo po ba dumating po sa punto na nagkaasawa po ako, palagi niya po akong sinasaktan. Pero tinitiis ko po. Hindi po kinakaya ng aking asawa. Ang gusto niya po ay bumukod kami at lumiba po kami ng lugar. Hindi po ako pumayag dahil sabi ko po, baka po ikamatay ng aking inang kung wala na po siyang papaluin, mumurahin at babatuhin. Sabi ko pong ganun sa aking asawa. Kaya matindi po talaga yung aking pagsasakripisyo at pagtitiis. Pero sa kabila po nun, mahal na mahal ko po ang aking mga magulang. Hindi po nila ako nakitaan ng galit o pagtatampo. Bagkus po, sa kabila po noon, ginawa ko po yung the best ko. Pinagsilbihan ko po sila hanggang sa ako po nga ay mag-asawa. Binigay ko po talaga yung the best ko bilang isang anak. Ayoko po silang dadaing. Pag nakita ko po silang dumaing, dadaling ko po agad sila sa doktor at papa-check up. Pag nakita ko po silang may gustong kainin, na may tinignan po silang pagkain, tatanungin ko po kung gusto po ba nila at akin pong bibilin.
pati po sa pananamit. Basta lahat po ng kaya ko pong ibigay ay akin pong kakayanin na maipagkaloob po sa aking mga magulang. Gano'n din naman po sa aking mga kapatid. Talaga pong masasabi ko pong balot po ako ng pagsasakripisyo sa buhay, pero hindi ko nga po sinukuan. Pero yung pong araw-araw na sumpa po sa akin ng aking inang ay tumalab. Lagi niya pong sinasabi na pag nagkaasawa ka, iiwan ka ng asawa mo, mambababae, ikaw ang kabayaran, ikaw ang karma ng aking buhay. Alam niyo po bang nangyari, pero na mangyari nga po, hindi pa rin po ako umiyak. Masasalamat pa rin po ang sinabi ko. Pero, yun na nga po, wag na po natin pagkwentuhan kasi tapos na po ano, yun na nga po, hanggang sa iba-iba pong pagsubok ano, pag-ako po sa magulang, sa lahat po ng mga minahal ko sa buhay, hanggang sa nag-abroad nga po ako, gano'n na naman din po ang nangyari. Ewan ko po ba, kambal ko na po yata ang kamalasan, pero yung pong kamalasan ay pilit ko pong itinatama at dinadala sa katuwiran. Umaako po ko ng mga problema ng aking kapwa nung panahon na yon. Kaya po siguro talagang sobra pong ang kategorya ko po noong panahon na yon ay isang tanga, siraulo, luka-luka, bobo, baliw, yan po. Kasi nga po, mahilig po akong ipakita, gusto ko pong ipadama sa aking mga mahal sa buhay. Kaya ko pong tiisin lahat para lang po mapasaya ko po sila. Pero mali po pala. Ngayon ko po nakita, ngayon po ako nagising sa haba na nga po ng mga pangyayari na nilingon ko po ang aking nakaraan. Nakita ko po kung ano po ang mga ginagawa ko noon sa ginagawa ko po ngayon. Nakita ko po ang mga maling pagmamahal na pinagkaloob ko po sa mga taong masasabi ko pong hindi po sila karapat-dapat sa aking pagmamahal. Pag-ibig na rin po kasi sinayang po nila yung tunay at tapat ko pong pagmamahal at pag-ibig sa kanila. 'Di po ba? Naipon po lahat 'yon sa puso ko. Pero sa ngayon po, mula po nga nung nakita ko 'yon, ay pinawalan ko po sa aking damdamin. Ngayon po, masaya po akong namumuhay bilang lola. Yun nga po, bilang byuda at solo parent po sa pamilya, isang provider, pero masaya. Di po ba? Pinagkakaloob ko po ang lahat pa rin. Sabi po nila mali pa rin daw po ang aking pamamalakad ng pagmamahal po sa aking mga anak. Pero para sa akin po ay kung nakikita ko nga pong wala pong kakayahan ng aking mga anak, ako po ang kailangang gumawa ng paraan para mabigyan ko po sila ng magandang bukas. Sinubukan ko pong sumunod sa mga payo ng mga tao na mali daw po yung ginagawa ko sa aking mga anak. Pero pinag-aralan ko po sa aking sarili na kung ano po ba ang nararapat, na yung mali po ba ay dapat ko pong yakapin at mahalin at maitama din naman po. Gusto ko po kasing maituwid lagi ang mga nakikita ko pong mga mali o pagkakamali po na maitama ko po sa magandang pamamaraan. Di eto na nga po, wala pong hanap buhay lahat ang aking mga anak. Di ako po ang gumawa ng paraan, binibigyan ko po sila ng mga hanap buhay pero hindi po nagiging success dahil hindi po nila hilig. Pero ito na nga pong huli, naglumpiang Shanghai po ako na halos hindi na po ako natutulog dahil nagte-therapy po ako, natatapos po ako minsan ng 12:00, 2:00 ganyan. Dahil ako nga po ang provider, kailangan ko pong kitain lahat ang mga pambayad sa bills at mga pambili po ng aming mga pangangailangan. Nakita po nila yung aking hirap at pagod na halos hindi na po natutulog, nagtatadtad po ng gulay ng madaling araw at pagdating po ng liwanag ay aking lulutuin. Nagluluto po ako ng lumpiang Shanghai. Tapos binebenta ko nga po sa aking mga kliyente. Alam niyo po ba na nakita ko po yung malasakit at pagmamahal ng aking mga anak sa akin, pati rin po na aking mga manugang. Sinuportahan po nila ako. Kaya ngayon po, meron po akong lumpiang Shanghai business
lumpiang Shanghai flavored po, beef, fish, pork at chicken. Yan po yung patuloy po naming dagdag income na ibebenta po at nakakatulong pong pambayad sa aming mga utang at pambili po ng ibang mga pangangailangan. 'Di po ba? Nakita ko rin po ang kanilang kiliti na masuportahan po ako sa aking mga paghihirap, pagpahalagahan po nila yung aking mga pagsasakripisyo. Eto na nga po, nararamdam at nararanasan ko na po lahat ng mga saya na napalitan na po yung kalungkutan. Alam niyo po bang kakaibang saya na po yung nararamdaman ng aking puso, yung saya po na parang ngayon po umiiyak na ako. Ang tagal po ng panahon na sabi ko po sa aking sarili na matapang ako, kaya ko, hinding-hindi ako iiyak. Pero ngayon pong panahon na 'to, hindi ko na po mapigilan ng hindi umiyak dahil po luha po ng kasiyahan na nalampasan, narausan ko po ang lahat po ng pagsubok sa aking buhay. At alam niyo pa po pala, isa pa po sa na-experience ko na talaga naman po masasabi ko pong mahal po ako ng aking kapwa. Noong pong naglabandera ako, alam niyo po ba na yung aking mga amo, mayayaman po sila pero dala po ng gusto po nila akong masuportahan at matulungan. Pumila po sila noon sa barangay dahil nandun po yung mga nagpapamigay po ng mga groceries. Biruin niyo po ilan po sila yung katulong po nila tapos sila pong mag-ina, 'di 3 bag po bale yun na kinuha po nila tapos po binigay po nila sa akin. Nakakaiyak po talaga yung buhay ko. Hindi mo po puwedeng sabihin na hindi ka po magbabalik tanaw sa pasasalamat at sa mga nanghamak nga po. 'Di po ba na pinauwi po nila sa akin yung 3 bag na kinuha. Sabi po nila kinapalan daw po nila yung kanilang mukha para sa akin, para po mabigyan ako ng suporta at tulong na mapakain ko nga po yung aking mga anak. Alam niyo po bang pag-uwi ko po sa bahay, punong-puno din po yung lamesa ko ng mga groceries. Yung iba po na mga nasa barangay, mga talaga po ang dami po nagmamalasakit. Ikinuha po nila ako na nakalista po sa kanilang pangalan. At tapos nga po dinadala po sa aming bahay. Alam niyo po bang nakaipon po ako ng 1 kabang bigas dahil po sa dami ng mga sumuporta at nagbigay po sa aming mag-iina ng groceries nga po. Di po ba napakasarap na wala lang po akong partner pero higit pa po sa partner ang pinagkaloob sa akin na ating dakilang lumikha. Sobra po talagang saya. Kaya ngayon po sana, suportahan niyo po ako dahil kung patuloy po akong may mararating, ay marami din po akong mapapasaya at matutulungan. Hindi man po sa ngayon po, hindi man po sa mga material na bagay, ay talaga naman pong na alam ko po sa sarili ko na ako po ay ang the woman of purpose. At alam niyo din po ba na 2008 po na mag-umpisa po akong mag-outreach program na sa kabila po ng aking hirap, ako po ay talaga naman pong nag-outreach program, nag invite po ng mga doktor at ng mga iba pa pong grupo, gaya po ng mga therapist, para po makapagpasaya ng aking kapwa. At 100 mga pang-giveaways nga po talaga yung aking iniipon para po maipamigay ko po sa aking kapwa. Ganyan po ako, every year po yon. Pero natigil po ako ng pandemic dahil nga po di po babawal. Pero sa ngayon po, hindi ko pa po kayang muling bumalik sa ganon. Pero nagpaplano po. Kasi ang gusto ko po ay ang mayari po yung aking bahay para magmukhang presentable naman po para po sa mga taong pumupunta dahil dinadayo na po ako ng mga may sinabing personalidad sa ating lipunan. Kaya gusto ko pong maging presentable po muna yung aking bahay. Gusto ko pong mapagawa sa pamamagitan po ng aking sariling pagsisikap dahil nga po patuloy niyo po akong nire-repair. Kaya patuloy din po akong nagsusumikap para maisaayos ko po ang aking buhay para sa inyo. Para po maibalik tanaw ko man lang po yung kaunti niyo pong naitulong sa akin na sa pamamagitan po no na akala niyong konti ay napakalaki na po para po sa aking pagkatao. Yung mabago lang po yung
nangyari sa buhay ko ay isa na po talagang pasasalamat. At siguro nga po panahon na rin po ng pagpapasalamat ano. Unang-una po nais ko pong pasalamatan ang pamilya Bernardo, sila Kuya Chris at Tinene, si Eileen Christian, si Mel at si Topi, at si Crisel po at si Alex, pati na rin po sa kanilang mga anak. Talaga po yung suporta po nila sa akin ay ganun-ganun na lamang. Nung nag-aral po ako, pinagpapaprint pa po nila ako ng mga projects ko. At nagpapasalamat din po ako sa pamilya po ni Kuya Marvin Cruz, kila Kuya Marvin po at Remy, kay Alvin at Jaira, kay Jeboy at kay Dime, kay AJ at kay Ara. Maraming maraming salamat din sa inyo dahil napakalaking suporta at tulong niyo sa akin na pinapautang niyo ako ng pang-enroll ko para sa aking mga anak, pang-advance, nag-a-advance payment kayo sa akin, bayad hilot, at talagang napakalaking halaga yung nauutang ko sa inyo para maitaguyod ko yung pag-aaral ng aking mga anak. Maraming maraming salamat po sa inyo. Parehas po kay lahat po ng mga tumulong sa akin, talaga pong involved ang perang advance payment. Gaya din po kila Kuya Chris at Ate Nene, napakalaki din po na itulong nila sa akin at ganoon din po ng kanilang mga anak. At isa pa nga po kay Ate Lulu at Kuya Bonnie Boyles. Sobra din po ang naging tulong po nila sa akin nung panahon po na nag-aaral ako. Hindi lamang po referral ang ipinagkaloob po nila sa akin, pati din po sa pagsuporta din po pang-tuition ng aking mga anak. Isipin niyo po, 3 po yung pinag-college ko sa private school ng sabay-sabay at ako din po ay nag-aaral. Pero akin po nakayanan bilang isang solo parent at provider po ng pamilya, ay nakayanan ko pong makapagpaaral po ng 3 college. At saka nga po kila Ate Seni, Kuya Do, Ate Lolet, sumalangit nawa yung kaluluwa, at sa kanyang mga anak, kay Ate Mina, Kuya Egay, maraming maraming salamat sa inyo. Kayo yung tumulong at nag-enroll sa akin sa Maynila para makapag-aral. Yung suportang pinagkaloob niyo sa akin ay isang edukasyong yamang hindi mananakaw ng sino man dahil nakatanim na dito sa aking puso ang inyong pagsuporta at pagtulong sa akin at nasa aking isipan, at hindi ko na makakalimutan ang pagsuporta at pagtulong niyo sa akin. At napakarami pa pong sorry po doon sa mga hindi ko po mababanggit, at saka nga pala po sa aking mga kabarkada, kay May, kay Myra na talaga naman pong sinuportahan po ako sa pera, at kagaya nga po kay Myra na may aluminum supply. Gumanda po yung aking bahay dahil nagkaroon po ako ng bintana at pintuang salamin. Salamat, May. Salamat, Princess, sa inyong mag-anak. Maraming maraming salamat. At sa akin po mga kabarkada, maraming maraming salamat sa inyong mga pagsuporta sa akin. Sa aking mga kabats, lahat naman po talaga ay nakasuporta. Hindi po biro-biro sa mga kabats ko na diyan po ako nagsimula. Talaga naman pong sinuportahan po ako ng kanilang medical mission. Diyan po ako nag-umpisa at nakilala hanggang nakapag-aral po sa Maynila. Dahil nga po, biruin niyo po sa batch ko pa lamang po, ang dami na. Tapos po kung nire-refer pa po nila ako, di po ba talagang hindi na po kami magugutom. Talaga naman pong hindi po biro-biro. Sa akin po mga tsuhin-tsahin, kila Ate Ani, kay Alvin, kay Anthony, kay Nene, maraming maraming salamat sa inyo. At yung iba hindi ko po mabanggit. Talaga naman pong sobra pong pasasalamat. Sa Halray din po, nagpapasalamat din po ako dahil diyan po ako nag-umpisa sa Bunlo. Sa lahat po ng mga taga-Bunlo ng panahon po ng time na talaga naman po nagsasakripisyo ako, nandiyan po kayo para sa akin. Marami nga lamang pong mga pangyayari na hindi ko po maintindihan bakit po nagagalit ang mga tao sa akin na tumatanaw naman po ako ng pasasalamat at utang na loob. Bigla na lamang pong mangyayari na hindi na po ako babatiin at ayaw na po nila sa akin. Siyempre po, sino po ba ako para ipagsiksikan ng aking sarili? Pero sa akin pong puso't isipan,
mahal na mahal ko po kayo. Hindi po ako nagagalit. Kaya lamang po, alam niyo naman po yung mga pinagdaanan ko na hinihiya sa kalsada. Hindi, ayoko na pong ulitin ang muling mapahiya. Kaya nandito lamang po ako. Hindi po ako nagtatanim o wala po akong karapatang magalit sa inyo. Lahat po ng mga sumuporta at tumulong sa akin, lahat po kayo ay mahal ko. Sa akin pong mga kapatid, mga kapitbahay, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko dahil lahat po kayo ay naging parte ng buhay ko. Sabi ko nga po sa inyo, mapanghamak man po o tumulong man po sa akin, lahat po kayo ay pinasasalamatan ko. Kay Ate Oreng, sa mga pinsan ko, lahat kayo ay pinasasalamatan ko. Napakarami ko po talagang dapat pasalamatan. Siguro naman po ay napasalamatan ko po lahat. Pati po sa mga school, sa mga principal na yung panahon po daw na ako na napakiusapan ko po kayo na bilang pangalawang magulang, suportahan niyo po ang mga anak ko. Sa mga teachers po lahat na sumuporta po sa akin. Maraming salamat po. Ilang kapitan na po yung dumaan sa amin na tumulong po sa akin. Maraming salamat sa inyo. Pati kay Paring Ato at Maring Grace, maraming salamat sa inyo. Ang daming pagtulong na ginawa niyo sa akin. Sa pamilya Mendoza, kay Louie, kay Lilibet, at kay Letlet, kay Levy. Maraming salamat sa inyo. Ang dami niyong naitulong sa akin. Sa pamilya ni Camille Prats, sa mga ninong ni Camille Prats, at kila Kuya Fred at Ate Sel. Sobrang pasasalamat din po ako sa inyo dahil nung panahon pong nagpapaaral ako ay sa inyo po ako palagi hanggang sa 1 linggo po akong nakatira at natulog sa inyo. Kila Kernel Castillo sa Batangas, maraming salamat din po sa inyo, sir, dahil nung panahon po na nasa Krami po ako, nani-refer po ako sa inyo ni Kuya Bonnie Boyles, ay talaga naman pong dinadala niyo pa po ako sa inyong pamilya sa Batangas. At dati po kasi lingguhan po kung umuwi ako, pero ngayon po, pasensya na po, may clinic na po ako. Yun po yung naidulot po ng pagsasakripisyo ko po bilang isang solo parent nang dahil nga po sa ginawa ko po kayo lahat inspirasyon sa buhay ko. Heto na po ako ngayon, isang smarting babae, isang vlogger. Sana po masuportahan niyo po ang aking pagbablog dahil ito po ay hindi ko po ginagawa para sa aking sarili. Ginagawa ko na po ito para sa aking kapwa, ang makapagpasaya. Maaring siguro po pagka may narating ako, hindi lamang po pagpapasaya ang kaya ko ipagkaloob dahil kumikita naman po ako at ang mga anak ko naman po ay okay na. Kaya sana po kung magkakatulong-tulong po tayo, sa pamamagitan ko po, nagiging bridesmaid po ako. Marami po akong matutulungan sa pamamagitan nyo. Kaya sana naman po, napapasalamat din pala po ako na nakilala ko po yung aking instructor, mentor, trainer, at advisor ko po sa field of massage na si Sir Giovanni Garcia. At dahil din po sa pamamagitan niya ay nakilala ko po ang maraming grupo ng Chamber of Commerce, lalo na po na ang kanilang founder na si Sir Loloy Reyes at si Ma'am Noemi Frias at si Ma'am Marie Canning na mga, diriin niyo po, nakilala ko po pati ang mga taga Chamber of Commerce, pati po si Sir Ryan Tejero. Kumusta po kayong lahat dyan? Maraming salamat po dahil hindi niyo po ko inisnab ng panahon po na pinakilala po ako sa inyo ni Sir Gio at na-meet ko pa po kayo ng ilang beses. At nakarating po ako sa Manila Hotel dahil po sa inyo, Ma'am Noemi at Sir Loloy Reyes, na na-invite niyo po akong makarating sa
Manila Hotel para ipakilala niyo po yung inyong mga bisita. Isang karangalan po para sa akin. Maraming maraming salamat po. Nang isang kagaya ko po na mula nga po sa pinakamaliit na isang basurerang terapista, isang basurerang labandera, isang labanderang terapista na malayo po ang narating at yun nga po, isang pasasalamat po sa lahat na wala ka man pong pera, basta't po ikaw ay kumakain, hindi po mahalaga ang yaman, basta't po masaya ka at nag enjoy sa iyong buhay. Di po ba napaka ganda po ng aking mga tinatahak journey na yung landas ko pong kinapupuntahan ay para na po sa aking kapwa at mga mahal sa buhay. Dahil nga po diyan, na-realize ko po sa aking sarili na I am the woman of purpose. Kaya sana nga po ay maging karapat-dapat po ako sa maraming tao na naniniwala at nagtitiwala po sa aking talento. At nagpapasalamat pa rin pala po ako sa kay Ma'am LD Mendoza, Clotilde Gasmin Mendoza at kay Ma'am Joy Luz Roque dahil sila po yung mga friend ko po sa Malacanang at kay Ma'am Amity na friend ko naman po sa Senate saka kay Sir Angel. Maraming maraming salamat po sa inyo Ate Marlene. Maraming maraming salamat po sa inyo kay Kuya Angel Sabado at sa kanya pong pamilya. Kay Ate Marlene, kay Ate Marisa at sa inyong mga kapatid, maraming maraming salamat. Dahil sa inyo ding suporta at tulong sa akin nung panahong walang-wala ako. Maring iniisip niyo pong nagbago ako, pero sa puso ko po, alam ko po sa sarili kong hindi po ako nagbabago. At naglalabasan po yung mga dapat kong pasalamatan. Kay Chody, Ate Tess, kay Michael, at kila Mikey sa inyong buong pamilya, kay Kiko, maraming maraming salamat sa inyo. At higit nga pala po sa lahat sa mga kaparian, kay Monsignor Rani Trillana, maraming maraming salamat po. Mas malangit na po ang inyong kaluluwa. Kay Bishop Dennis, maraming maraming salamat din po. Kay Father Ryan Turalba, maraming maraming salamat din po sa inyo. Napakaraming tao pala pong dapat pala pasalamatan talaga kay Ate Gina Basilio, Kuya Jan, Jonah, Jbel, at JJ. Maraming maraming salamat sa inyo at sa inyong mga kapatid, sa pamilya Kapati, kay Giding, salamat sa iyo, sa inyo ni Roque. Na nawawala na ako dahil sobrang ng saya ang nararamdaman ko dahil umabot na ako sa ganitong punto na dapat magpasalamat sa kabila ng wala pa akong yamang mamayabang ay inuuna ko na ang pasasalamat sa inyo. Ninong-ninang, ay, ninong-ninang, maraming maraming salamat po. Dino, Emeng, Nene, sa inyong mga mag-asawa. Maraming maraming salamat sa inyo. Ka Gloria, Yeye, Edwin, at sa iba niyo pang mga kapatid. Maraming maraming salamat sa inyo. Sa aking mga pinsan, Jenny, May, June, lahat. Napakarami kong dapat pasalamatan. Sa pamilya po ng aking asawa, sa kabila man po na iniwan niyo po ako sa ere. Maraming maraming salamat pa rin sa inyo dahil naging parte pa rin kayo ng buhay ko. Maraming maraming salamat sa lahat. Kung meron man po akong mga hindi nabanggit, pasensya na po. Pero pinapahatid ko pa rin po sa inyo ang aking pasasalamat.
At abangan niyo nga pala po yung mga inaaral ko, bilang, wala na po kasi akong pinag-aaral kaya ang libangan ko po talaga ay ang manood na lamang po ng TV at mag-aral-aral dahil hindi naman po ako yung tao na mahilig gumala. Lumalabas po ako ng bahay dahil kailangan may seserbisan, yun po yung aking buhay. Kaya nakakatuwa po ano na nakilala niyo po ako ng lubusan na naiparating ko po sa inyo kung sino po ba ang eksperyensyadang terapista na napakalalim pala po ng aking buhay pag-ibig at mga pinagdaanang pagsasakripisyo sa aking buhay, ang aking pagiging ina, kapatid at anak, pinsan, kamag-anakan, kaibigan, ay naikwento ko na po sa inyo ng masasabi ko pong hindi man po labis, pero hindi rin naman po kulang. At talaga naman pong ngayon po, talagang lunod po ako ngayon sa tuwa at saya sa kabila po ng marami pa rin po siyempre problema, pero ang mahalaga po sa akin ay ang hindi po nagugutom ang aking mga mahal sa buhay dito, ang aking pong mga anak. Dahil nga po, nasusuportahan ko po sila ng kanilang pangangailangan dahil nga po nababago na po ang takbo ng aking buhay. At hindi na po ako ganong magtatagal dahil nakaisang oras na po ako kasi may kliyente na po akong darating. Kailangan ko na pong mag-prepare para po sa aking mga clients na darating dahil hanggang gabi na naman po ako. Nag-i-start po ako ng 10 AM hanggang ah, kasi po by appointment po ako. Hindi po basta pumunta ka ay pwede po kitang tanggapin. Pinapaalala ko po na pwede na po kitang tanggihan dahil nga po by appointment po ako. Di po ba ang yabang ko na po, na iba na pong bigla ang aking pagkatao. At sana nga po yung yabang ko ay madala ko po sa kababaan ng loob at hindi po sa kayabangan po na gaya po ng iniisip na ng marami sa akin. At biruin niyo po, sino po ba ako para magmayabang? Naikwento ko na po sa inyo ang istorya ng aking buhay na wala po akong karapatang magmalaki at magmayabang. Ang lahat po ng mga nangyayari sa aking buhay ay pinagpapasalamat ko po sa inyong lahat. Talaga naman pong hindi po biro pero masaya po ako sa nararating ng aking buhay dahil nakakabalik pasasalamat na po ako ngayon sa mga taong sumusuporta at tumutulong po sa akin dati. At laking tuwa ko po talaga na binago niyo po ang aking buhay. Hindi ko po sinukuan sa kabila po ng hindi mo po iisiping mag-aral dahil nga po solo parent po ako at provider. Biruin niyo po. Pero dala po ng aking pasasalamat sa inyo na ako po ang napili niyong tulungan. Kaya tinulungan ko rin po ang aking sarili at ginawa ko nga pong hinangaan ko po ang aking sarili. Kaya sana nga po be a top fan of yourself din po sa lahat po ng mga mahihirap. Humanap po kayo ng inspirasyon na makakapag-motivate po sa inyo para maging tapan po kayo ng inyong sarili. Maging tapan po kayo ng isang kahangahangang tao at nang sa pagdating po ng araw, kayo na po ang hahanga sa sarili nyo. Di po ba napakaganda po na saglitan ko lang pong naisip na pagkagising ko po ay sinabi po ng aking sarili na be a top fan of yourself. Paano po? Abangan nyo po yung mga inaaral ko, dinodrawing ko at nai-apply ko po, naitreat ko po sa aking sarili at naititreat ko na rin po sa aking kapwa. Napakahalaga po na matutunan po sana ng lahat ng mga interesadong terapista kasi baka sabihin niyo po na nagyayabang ako kaya alam ko po sa sarili ko na nakagagaling po ang aking mga ginagawa. Kaya
isinishare ko naman din po sa aking kapwa. Dahil ang buhay po ay hindi mo po masasabi kung anong oras ka kukunin ng ating dakilang lumikha. Maaaring pong gising tayo ngayon, nagkakape tayo ngayon, o naliligo po tayo, ano man po ang ating ginagawa. Pag kinuha ka po ng ating dakilang lumikha, hindi mo na po maise-share ang iyong talent sa iyong kapwa. Paano po? I love you all. God bless us all. Bye-bye.